26 na taon na ang nakalipas mula ng pangunahan ng milyong-milyong Pilipino ang isang mapayapang pagbabago. Nagkaisa ang buong sambayanan upang wakasan ang diktaduryang hindi gamit ang bala, kundi gamit ang panalangin at pagkakaisa. Ang malahimalang tagumpay ng people power ang nagpasimula sa pagtatama ng mali at panunumbalik ng kalayaan at demokrasya. Makalipas ang mahigit 2 dekada, malayo na ba ang pagkakaiba natin sa nagisnang sistema? Malinaw po, hindi pa tapos ang labang inumpisahan sa EDSA. Nang iminungkahing tumakbo ko bilang Pangulo, tinanggap natin ang hamon sa paniniwalang may magagawa tayong makabuluhang pagbabago. Hanggang sa na nga ba ang narating natin sa pagbagtas sa tuwid na landas? Hayaan po ninyong maglatag ako ng ilang halimbawa ng nagawa nating mga reforma. Sa Conditional Cash Transfer Program, nakakapagpa-check up na ang mas maraming ina at nakakapag-aral na ang mas maraming bata. Namumuhunan tayo sa kinabukasan ng pamilyang Pilipino. Dahil sa kanilang pagtatapos, may dagdag na silang kakayahan na magkakaloob sa kanila ng tiyak na pagkakakitaan. Tulad ng sinabi ng aking ama, ang unang kalayaan ay kalayaan mula sa gutom. Mulat tayong sa pagtugon natin sa pagkalam ng sikmura ng ating mga kababayan, binibigyan natin sila ng kakayahang makilahok at makibahagi sa pagpapaunlad ng bansa. Maliban sa edukasyon, kalusugan at pagsisigurong may naihain sa hapagkainan ng ating mga kababayan, isinakatuparan din natin ang programa nating pabahay. Sa pangunguna ng National Housing Authority, nakapagpatayo na tayo ng libu-libong tahanan para sa ating mga sundalo at kapulisan, pati na rin sa mga kababayan nating nakatira sa mga peligrosong lugar. Pinapagaan natin ang gastusin ng ating mga sundalo at pulis, lalo na sa pagbabayad ng mahal na upa sa bahay. Para sa 2012, sakop na rin ng ating programang pabahay ang mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection at Bureau of Corrections. Hindi lamang sa Luzon, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. Pinapaunlad na rin po natin ang sektor ng agrikultura. Tinitiyak natin ang bawat binhing diniligan nila ng pawis at sakripisyo ay umaani ng ginhawa para sa kanyang pamilya at kapwa Pilipino. Dahil sa sipag ng ating mga magsasaka at sa tulong ng ating mga ahensya, tiwala akong bukas pakalawa, di na tayo aangkat pa ng bigas mula sa ibang bansa. Pag-usapan naman po natin ang ating mga kagubatan. Marami na nagsabing ipinagtatanggol nila ang kalikasan, subalit panay photo ops at pagpapapogi lang naman ang nagagawa. Sa Daang Matuwid, agad tayong lumikha ng kaukulang programa para sa reforestation at pinigilan ang iligal na pagtotroso. Kakibat nga po ng programang ito ay isang Conditional Cash Transfer Program kung saan ang kondisyon ay ang pagbabantay nila sa ating mga punong itinanim. Bilang kapalit, tutulungan naman sila ng gobyerno magtanim ng kape at kakao at pagbenta nito sa merkado. Ang punong kahoy na dati ay tinuturing lamang nilang uling ay kanila na ngayong aalagaan bilang susi sa kanilang kaunlaran. Sa ika-28 ng Pebrero, lalo pa natin paigtingin ang log ban sa natural forest upang maiwasan ang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na humahantong sa pagkawasak ng maraming buhay at ari-arian. Pinapatunayan natin sa mabuting pamamahala, nakakapagdulot tayo ng liwanag ng pag-asa sa ating bansa. At literal din tayong nagbibigay ng liwanag sa ating mga kababayan. Iniwan sa atin ng nakarang administrasyon ang halos 36,000 sityo na nasa dilim. Nang ipinaalam ito sa atin ng Department of Energy at National Electrification Administration sa huling bahagi ng taong lumipas, kailangan daw nila ng 1,000,000 piso upang mailawan ang bawat sityo. Upang masubukan ang kakayahan nila, naglaan tayo ng 1.3 billion pesos para sa 1,300 sityo. Sa husay ng DOE at NEA, 814 million pesos lamang ang kinailangan nila para pailawan hindi lamang ang 1,300 na sityong ipinangako, kundi ang 1,520 na sityo. Maliban sa nalampasan po nito ang ating target, may 500 million pesos pa tayong natipid na may dadagdag pa natin sa 2.5 billion pesos na pondo ngayong taon para mabawasan ang mga sityong naiwanan sa kadiliman. Panata po natin, walang sityo ang may iwan sa kadiliman. Ipinapakilala natin sa mundo ang bagong Pilipinas at ang mataas na kumpiyansa nating umasenso. Kasabay naman ng pagsasaayos ng infrastruktura, itinataguyod natin ang patas na sistema para sa mga negosyante. Alam natin katumbas ng ipatatayong nilang negosyo ang pagbibigay ng oportunidad para sa mga Pilipino. Patunay nga po sa kumpiyansang tinatamasa natin ngayon ang pagbuhos ng investments
na naitala ng Philippine Economic Zone Authority sa ilalim ng ating administrasyon. Nito nga pong 2011, nakamit natin ang pinakamataas na investment sa PESA sa halagang 288.3 billion pesos. Hindi po ba ito? At di rin biro ang pakinabang ng taong bayan dito. Mantakin po ninyo, sa kabuoang 2.003 trillion pesos nakita ng PESA mula 1995 hanggang nitong nakaraang linggo, 439 billion pesos po nito ay pumasok sa panahon ng ating panunungkulan. Sa makatwid, sa loob ng 16 na taong kasaysayan ng PESA, 22% ng kabuoang investment dito ay nilagak sa loob ng ating 18 buwang pamumuno. Sa ating administrasyon, 16 na beses na tayong nakapagtala sa all-time high sa Philippine Stock Exchange Index. Dati, halos imposible ang pag-abot ng 4,000 stock index. Pero ngayon, pangkaraniwan na po natin itong hinihigitan at malapit na po nating makamit ang 5,000 sa Philippine Stock Exchange Index. Sa ganitong estado, tuloy-tuloy ang pasok dito ng mga namumuhunan. Marahil, may ilan po nagtatanong, pinagbibigyan lang naman yata tayo o baka naman ako lang ang nagsasabi nito. Ang sagot natin, kaliwat kanan ang patunay na hindi tsamba ang ating mga tagumpay. Ayon sa pag-aaral ng Japan External Trade Organization, napakataas ng competitiveness natin kung kalidad at gasto sa pagnenegosyo ang pinag-uusapan, pati na rin sa paghahanap ng mahuhusay na manggagawa. Ibig sabihin, kapag puipili ang mga negosyante ng bansang maganda at maliwalas mamuhunan, Pilipinas po ang nangunguna sa kanilang listahan. Talaga naman pong umaani ng positibong tugon sa mga negosyante ang ating mabuting pamamala na nagre-resulta sa mabilis na paglago ng ating ekonomiya. Nitong Enero lamang, nakapagbenta tayo ng $1.5 billion sa US-denominated bonds. Ibig sabihin nitong ika-24 ng Pebrero, ang interes na binabayaran natin sa ating utang ay mas mababa na raw kaysa sa Espanya at halos katumbas naman ng sa Italia. Patunay ito sa tiwala at kumpiyansang ipinagkakalob sa atin ngayon ng mga international financial markets. Napipitas na natin ang mabubuting bunga ng ating pagsusumikap, kasabay ng ating pagbabalik tanaw sa EDSA. Patibayin natin ang ating pagkakaisa ng pagtataguyod ng mga reforma. Ang martial law ay nag-ugat, hindi lamang sa ganit ng diktadurya, bunga ito ng pananahimik sa panawagang itama ang maling sistema. Kung hindi kayo makikisa ngayon, muling mangingibabaw ang sistemang wangwang, kung saan hindi magkamayaw ang mga tiwali sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mulat tayo sa gustong mangyari ng mga kontra sa ating pong agenda. Sirain ang ating pagkakaisa at magpakasasa habang ang marami ay nagdurusa. Hindi po ako papayag na muling apihin ang mga Pilipino. Nasa atin na ang pagkakataon. Samantalahin natin ito. Pagkalipas ng 26 na taon, muli tayong tinatawag na manindigan para sa kinabukasan. Nakataya dito ang kinabukasan ng ating bayan. Tara na, Pilipino! Tapusin natin ang laban ng EDSA. Maraming salamat po.